Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa lyrics. Ikalawa, basahin natin ang liriko ng kantang sinulat ni Joel Costa Malabanan na pinamagatang Speak in English Zone. Ikatlo, mahalagang tanong ukol sa liriko at gabay na sagot. Narito na ang ating talasalitaan. Unang bilang, imperialista. Ito ay isang paraan ng pamamahala ng isang bansa na mapalawak at mapalakas ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop. Ikalawa, pundasyon. Batayan ng isang pangunahing bahagi ng anumang estruktura o sistema. Ito ang nagbibigay lakas, suporta at kaligtasan sa buong estruktura. Ikatlo, magigiting, kagitingan o kagalingan, tapang, hindi natatakot na harapin ang anumang pagsubok o labanan. Ikaapat, Thomasites, mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas noong 1901 upang magturo sa mga Pilipino na magsulat, magbasa at magbilang. Ikalima, hulmahan, paghuhubog o pagbibigay ng tiyak na anyo sa iba't ibang materyales tulad ng luwad, metal, plastik at iba pa. Ika-anim, alipin, mababang uri ng tao sa lipunan noong sinaunang panahon. Ikapito, maglingkod, magsilbi, tumulong ng walang kapalit. Ikawalo, dayo, hindi katutubo sa isang lugar. Ikasyam, nalulong, nahumaling, naadik o nawili. Ikasampu, tanikala, kadena o tali. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa video na ito, basahin natin at unawain ang awit at titik na sinulat ni Joel Costa Malabanan na pinamagatang Speak in English Zone. Kung nais yung mapakinggan ang orihinal na awitin, nasa comment section lamang ang link ng video. Narito na ang liriko ng awit na Speak in English Zone. Maaari kang sumabay at unawain ang nilalaman. Taong 1878 nang sumalakay si George Dewey sa ngalan ng benevolent assimilation ni McKinley. Ang paglaya sa Kastila ay agad na nawalang saysay dahil sa imperialistang likas yaman ang pakay. At ang mga Kano at Kastila'y nagbentahan, $20 million ang naging kabayaran. Sinimula ng Thomasites kolonyal na edukasyon. English ang wikang nagsilbing pundasyon. Ang magigiting na bayani ay ipinabitay tulad nina Felipe Salvador at Macario Sakay. Politika, ekonomiya at ang kulturang popular. Sa puso't diwa, English ang idinadasal. Ang bayan ko ay Speak in English Zone, paghahandang yakapin ang globalisasyon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. Pagkatapos ng World War II, parity rights ang sumakal. At ang nagsilbing tanod ay ang mga base militar. Manggagawa at magsasaka ay nalibing sa kahirapan at nabaon sa utang ang sambayanan. Ngayoy wala ng base militar, wala na rin ang Thomasites. Ngunit may VFA at English Speaking Campaign at ang mga paaralang hulmahan ng propesyonal, sinanay upang maglingkod sa mga dayong kapital. Ang bayan ko ay Speak in English Zone. Alipin tayo noon hanggang ngayon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. At ang bansang Pilipinas kahit pa-agrikultural, walang makain ang mga mamamayan. Ang ating isip, salita at gawa ay kolonyal. Lahi tayo ng alipin sa sarili nating bayan. Nalulong sa K-pop ang kabataan ni Rizal. Sa pagdudota, animoy mga hangal. Politika, ekonomiya at ang kulturang popular. Sa puso't diwa, English ang dinadasal.
Ang bayan ko ay Speak in English Zone, paghahandang yakapin ang globalisasyon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. Ang bayan ko ay Speak in English Zone. Alipin tayo noon hanggang ngayon. Ang pagbabago ang tanging solusyon. Durugin ang kolonyal na edukasyon. Sariling wika ang siyang magpapalaya sa sambayanang gapos ng tanikala. Sariling wika ang siyang magpapalaya sa sambayanang gapos ng tanikala. Ating nabasa ang makahulugang awitin ni Joel Costa Malabana na pinamagatang Speak in English Zone. Dumako tayo sa mga tanong pagsusuri ukol sa awit at gabay na sagot. Unang tanong, sumasang-ayon ka ba na sariling wika ang siyang nagpapalaya sa sambayanang gapos ng tanikala? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sinasang-ayunan ko ito sapagkat malaking bahagi ng isang bansa ang wika na malayang magamit sa pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa lahat ng bagay o kaganapan sa bayan. Ito ang nagbubuklod sa bawat mamamayan upang magkaisa, magkaroon ng unawaan para sa isang dakilang mithiin. Ang wika ang paraan upang ang anumang hindi pagkakaunawaan at anumang kaganapan ay mabigyang linaw at katwiran. Wika rin ang pangunahing pagkakakilanlan ng isang bansa, mahalagang bahagi ng kultura upang pag-isahin ang mamamayan bagamat magkakaiba ang kulturang kinagisnan para sa kaunlaran ng isang bayan. Ang pagkamit ng kapayapaan ay komplikadong usapin lalo pat pulo-pulo ang ating bansa kung walang iisang wika. Ngunit dahil dito, naging mas madali ang makapamuhay ng malaya at matiwasay. Naging matibay ang ugnayan kahit malayo sa bawat isa. Ikalawang tanong, ano ang mensahe ng awit? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang awit ay naglalaman ng mga puna at kritisismo tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Mula sa ilang daang taong pang-aalipin ng mga Kastila, tuluyan tayong pinawalan noong ang Amerika ay nagbayad ng 20 milyon sa kanila na tila tayo ay pag-aari ng mga ito. Ito namang napagbentahan ko ay kunyaring tulong ang estilo. Ang pangakong edukasyon at kalayaan ay ipinamala sa bawat Pilipino. Naging tuso sa panggagapos ng isipan, kaya kusa nilang napapasunod ang tao at pumabor sa kanilang adhika. Sila'y nagtanim ng diwang banyaga sa mga kabataan. Bagamat matagal ng panahon ang lumipas na tayo'y nasa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano, kung ating susuriin, hindi pa rin tayo lubos na lumaya. Gamit pa rin natin ang kanilang wika sa mga paaralan, maging ngalan ng mga ahensya sa ating pamahalaan. Lahat ito nasa wikang Ingles dahilan marahil kung bakit mas pamilyar ang mga Pilipino sa wikang banyaga kaysa sa sariling wika. Ayon sa awit, ang kolonyalismong edukasyon na dala ng dayuhan sa bansa ay nanatili hanggang sa kasalukuyan. Sa kasaysayan, ang mga tunay na may malasakit sa bayan at may malay sa masamang dulot ng kunyaring tulong ng dayuhan ay pinarusahan at sinupil upang hindi makasira sa kanilang imaheng ipinapakita sa bansa. Nang sila ay lumisan sa bansa matapos ang World War II, tila nanatili pa ring alipin ng banyaga ang mga Pilipino sa sariling bayan. Nagkaroon pa ng kampanya sa mga paaralan na Ingles lamang ang dapat na umiral na salita upang matuto raw lalo ang mga kabataan. Tinangkilik at niyakap ng mga Pilipino ang pagbabagong ito bilang paghahanda raw sa globalisasyon o pandaigdigang pagbabago para sa kaunlaran ng ekonomiya ng bansa at mamamayan nito.
ang wikang ipinaglaban ng mga bayani ay pangalawa na lamang, samantalang ito ang dapat na nangunguna at pinagyayaman. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.